Nako, Pinky, dinurog sa Net25, no? Dahil sa mga pinagagawa nito na pinamumuliti ka na, no? Harap-harapan na po. Wala na siyang ibang makikita kundi yung flood control sa Taguig. Wala nang ibang baha. Kaya mga kababayan, kapag may nakakita kayo ng baha dyan, ha? Huwag na kayong umasa dahil ang iniimbestigahan, Taguig lang. Di ba? Dahil iba dyan, kaya sabi nila tapos na daw investigasyon. Kung tapos na pala investigasyon bakit pa, asan na yung mga kontraktor na pinangalanan niya mismo? Di ba? Ibig ko palang sabihin, sino matotal na kay Martin? Ibig nyo palang sabihin, kasalanan lahat ni Martin, ibibintang lahat sa kanya? Hindi po pwede yun. Di ba? Papayag ka ba niyan, Martin? Papayag ka ba naman yan? Ibibintang sa'yo lahat. Hindi ko siya sabi talaga pinagbintangan ka. Baka. Kasi ikaw ang tinuturo nila Lalo na yung mga vlogger, tinuturo ka mastermind. No? Hindi nila alam nga kung sino kakampihan nila 'Di ba? Kung si Martin o si Bonget, no? Hindi nila alam kung sino kakampihan nila. O ngayon eto, what if kung si Martin ay kumanta na, ikakanta niya, magtuturo siya na mas mataas sa kanya. Dahil alam naman natin, hindi naman natin pinabibintangan si Bonget. Pero, sino ba pumirma ng budget? Sino ba pumirma ng budget na ang House Speaker ba? Ang Chairman of Appropriation ba? Sige nga ho. Kayo sumagot. Tapos sasabihin nyo, wala kang responsibilidad dyan. Meron, di ba? Wag nyo itanggi kasi wag kayong mag-alala, lalabasin ng katotohanan. No? Pag si Martin yata, hindi ko alam, bago mag-SONA, baka umamin na, o baka kumanta, or hulihin nilang Biyernes, ano ba ngayon? Baka hulihin nila, no? Ay hulihin nila ng Lunes o ano, pero hindi naman siguro, no? Pero abangan natin na may pasabog sa SONA na malaking yata iahayag, no? Pero kung iahayag yun dyan, no, ni isa wala sa mga traktor na sinasabi na pangalanan pa ni Pinky, tinutukoy ni Pinky, no? Hindi kami maniniwala kasi lumalabas, nakulong si Jinggoy, Revilla, Marcoleta. Yun ba? Tanong ko sa inyo, yun ba ay sangkot sa flood control na big fish? Diba? Ibig ko palang sabihin, yung mga district engineer lang, pwede na. Ibig ko palang sabihin, si Diskaya, siya ang nakumuha ng lahat ng budget ng Pilipinas, siya lahat lumimas. Ibig sabihin ba? Kung sila Revilla pala may kasalanan, ba't tinawag yung kickback? Di ba? Paulit-ulit tayo mga kasama. Oo, tama kayo. Bakit? Kasi, paulit-ulit nilang tinatanggi. At hindi lang paulit-ulit, gumagawa sila ng mga iba't ibang panlalansi at kaparaanan para makalimutan ng taong bayan yung mga ginawa nila sa atin, no? Pero ang nagpapaalala, hindi lang tayo, kundi yung panahon, yung mga baha, di ba? Yan nagpapaalala sa atin. Kaya walang problema, paalala natin lagi sa kanila, di ba? O ito, painggan nyo po sa Net25 na hindi natin alam, naglaga na to. Pag ito tinuro nila sa Tamba, ibig sabihin nilalaglag na niya si BBM, di ba? Nga, yung sabi ko al kanina bago ka nag-join. Teka, ito tayo. Sorry. Ano yung sino yung taga-Tagig? Yeah. Ganon. Mga batas ba na taga-Tagig yan ang tinutukoy? Na? Ang utak ng flood control na yan? Hindi po. Hindi pa po. Ganon. So, meron din siyang mga ghost project? Opo. Talaga, natuklas siya ng ombudsman kahit ghost? Mhm. Talaga naman. Sino ang mastermind na tinutukoy ng ombudsman? Nako. Ano pangalan niyan? Yan na ang ating katanungan na dapat ay sagutin ng Kasi, masinsin. Ha? Nelson, may sinasabi si Senador Ping Lacson kasi yun Ano ba sabi ni Senador Ping Lacson muna? Aba, saan na ba yun? Meron daw siyang Nadiskubre. matutukoy at madidiskubre na ano ba yun? Nasaan na ba yung papel na yun? Hawak ko kanina na magtakin mo, 6 billion daw ang halaga Wow, ng ghost flood control projects. Pero ikutin mo yung Taguig. Ito marami akong kausap na taga-Taguig. Iba official pa. Wala naman daw ghost project doon Oo. Wala naman Hindi nila alam kung saan ang galing yung sinasabi ni Pinky na ghost project. Pero syempre, for transparency, pumayag sila na kalkalin nyo, sige kung meron. Maliban na lang kung tinanim nila. Pero nagtataka sila,
Bakit pinupokus yung Taguig? Kasi nakakahiya naman eh. Kung ikaw taga-Taguig, manliliit ka sa sinasabi ni Pinky. Nanliliit ka kasi ang mayor doon, yung asawa ni Cayetano. Di ba? Una, yung mga empleyado ng City Hall, naiinsulto. Dahil una, alam nila, yung asawa ni Cayetano, sila ni Cayetano, hindi naman mandurugas. Masama loob ng mga tao ngayon, at yung iba sa taga-City Hall ng Taguig, at yung ibang opisyal ng Taguig, na sila pagbintangan na may insertion yung kanilang asawa ng mayor nila. Di ba? Basta ito si Pinky, walang pakialam sa taong bayan kahit magalit. Wala siyang pakialam kahit wala sila ng pakialam kahit magalit taong bayan. Basta sila makapagdiin lang ng isang tao nung alam nila yung tao na yon nakapagbubunyag na totoong flood control issue at nakakapabigat sa impeachment. Iisa mga utak eh. Sinasamantala nila eh. Hindi, eto lang yun Hindi ka nga inutusan ng taas. Hindi ka inutusan ng taas. Sige, Pinky, gawin mo yan, gipitin mo si Cayetano. Pero, syempre, ang gusto ng taas yun. Kaya ginagawa niya. Kaya yung iba, ginagawa nila ng gigipit. Kaya, ngayon, makakapalang mukha eh. Makikita mo naman sa mga opisyalis ngayon eh. Na ito kami. Bakit kayo, Anya, yung panahon ni Duterte, akala nyo kung sino kayo. Kami naman, ganito naman kami. So, ibig nyo palang sabihin yung ginagawa ni Pangulong Duterte natin na akala nyo mali, ginagawa nyo na ngayon. So, mali kayo. Mali din kayo. Tama? Di ba? Sabi nila, ba't yung panahon ni Duterte, bendalo din naman So, mali yun. Ba't kayo ngayon nagbebendalo? So, ibig nyo palang sabihin, kinukumpara nyo yung ginagawa nyo ngayon sa ginagawa natin ng Duterte. So, tinatanggap nyo na mali ginagawa nyo ngayon. Di ba? Kasi, bakit naman panahon ni Duterte ikaan niya? Ganyan-ganyan ginagawa niya. Abuso. Kasi lagi nila nilalagay ng rin. Abuso rin naman. Kurakot din naman. So, tinatanggap nyo, kurakot kayo ngayon. So, ibig sabihin pala, gumaganti kayo at payag din kayo na katulad ng dating administrasyon na paniniwala nyo na ganito kayo ngayon. Tama? Hindi maganda. Hindi maganda mga kababayan. Yes, sabi ko sa inyo, ligaw na ligaw sa katwiran tong mga to. Kaya hindi mo aasahan mo na yung mga naninira, sisiraan pagkatao ni Cayetano, sisiraan pagkatao ni Marcoleta, at sisiraan ang reliyon ni Marcoleta, sisiraan pati yung paniniwala ni Cayetano. Lahat binabastos nila eh. Kasi yan, alam mo, pag ang isang tao binabastos na hindi naman related doon sa pinag-uusapan, dadamay niya yan. Tingnan mo isa doon sa Thailand na akla. Binabastos yung INC. Hindi totoo lang, binabastos. Bakit? Kasi walang pinag-aralan eh. Hindi yung pinag-aralan sa eskwelahan Baka kasi sabihin niya, tapos ako ng college. Hindi ho. Hindi lang po sa eskwela nag-aaral ang tao. Na pag nag-aaral sa reasoning sa buhay. Yung buhay mo, pinag-aralan mo sa bawat nagdaan sa iyong experience. Kaso hindi niya nagawa yun. Ang gusto niya, bakbakan lahat ng mga related doon sa tao ng tutok lang sa flood control issue. Si Marcoleta ba, anong ginawa sa kanya? Wala namang masamang ginawa sa kanya. May ginawa ba sa administrasyon si Marcoleta masama? Wala naman. May sinasabi ba masama? Wala naman. Tumutulong sa sinasabi ni Bonget na flood control issue na nasimulan niya. Sabi niya. So, sa madaling salita, tumutulong si Senator Dante Marcoleta sa flood control issue. Anong ginagawa ng mga vlogger? Ang tatapang sa ibang bansa pa. Binabakbakan si Senator Marcoleta, pati yung relihiyon niya. Nakapagtataka, ba't binabakbakan nyo? May ginawa ba sa inyo masama? Dapat niya, pasalamatan nyo eh. Bakit? Wala naman sinabing masama kay Bonget. Tumutulong nga sa flood control issue. Bakit kayo binabakbakan nyo? Iisa lang, baka may tasking kayo na bakbakan nyo si Marcoleta, pati yung relihiyon niya. Kasi yung relihiyon na lang niya, ang tanging lumalaban. Iglesia ni Cristo na nga lang lumalaban ngayon. Sa katiwalya, wala nang iba. Dahil iba natatakot na. Tama, mali. Diba? So, ipaliwanag mo sa akin, i-convince mo ko, anong ginawa sa inyo ni Senator Rodante Marcoleta? Siyempre, maliban doon sa napasa ng istasyon. Given nyo na masama loob nila. Okay yon. Pero maliban doon, anong ginawa sa inyo ni Senator Marcoleta na masama? Ba't nyo binabakbakan pati religion niya? Di ba? Di nauhulog kayo doon sa usapin na kung saan may tasking kayo para bakbakan si Marcoleta kasi nangingialam sila sa flood control issue. Tama? Kaisa kayo, mga vlogger kayo, para pasamain yung relihiyon ni Senator Marcoleta at si Senator Marcoleta. Maging sila Cayetano at yung iba pa. Bakit si Joel? Hindi binabakbakan si Joel. Dati bakbakan si Joel, okay eh. Grabe ka Joel, ito ka Joel. Nung lumipat sa kabila, hindi nyo na binakbakan?
So, ibig palang sabihin, si Joel, yung mga katwiran nung dati, nandun pa, mali. Ngayon, tama na. Hindi. Ayaw namin isipin na ganun. Pero nahuhulog kami doon. Talaga, na ayaw, pag may nag-iimbestiga, binabakbakan nyo. Sinisira nyo. Di ba? Akala ng isang vlogger, dyan sa ibang bansa, masisira niya ang kabuuan ng mga iba't ibang relihiyon. Pakiramdam niya lang yun. Pakiramdam niya lang yun. Saka sabi ko sa iyo, nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Pakiramdam niya lang yun. Di ba? Ang nakaka-alarma lang doon, maraming gumagaya. Naililigaw niya. Nung tabas ng dila niya, na puro kasinungalingan, naililigaw. At hindi lang mga vlogger. Nakapangataka, iisa mga tasking nila. Iisa mga tabas nila. So, ibig sabihin, may nag-uutos. Tama? Sa lungsod ng Taguig. Tagig. Matindi. Eh, alam mo naman, si Senador Ping Lacson, hindi yan basta-basta nagpaparatang ng walang matibay na batayan. Saan, ha? Aha. Oh. So, nawala yung papel, eh. Hindi ko makita. Diyan na lang tayo. Balik na lang tayo sa balik mo lang tayo sa sinasabi mong yan. Sino? At least yan, talagang sinampahan na ng ombudsman. Kinasuhan na. Oo. Pero ito, Jen, Oo. ha? Lilinawin ko, anong ginamit mong salita? Na Sinampahan na ng? sinampahan na ng kaso ng ombudsman. Ayan, lilinawin natin, ha? Oo. Kasi magkaiba yung kaso, magkaiba yung reklamo. Kapag ka kaso, ipinapile na yan sa korte. Yes. Sa Tama, Bigan tama. Bayan. So, ito pala ay, Complaint pa lang, reklamo pa lang siya. may reklamo pa lang ang ombudsman, hindi pa sinasampa. Hindi pa. Sinampa na, pero complaint pa lang. Alam mo kung saan sinampa? Saan sinampa? Sa ombudsman din. Teka lang. Ang ombudsman nagreklamo. Nag-imbestiga, di ba? Oo. So nakakita sila ng ito, dapat ito, Oo. makasuhan. So nag-file sila ng complaint. Ang complaint isinampa rin nila sa Ombudsman. Sa sarili nila. Alam mo kung para saan yung complaint? para saan daw? Para makapagsagawa ng investigasyon. Preliminary investigation. Tama? Kung gugustuhin pala nila, no, kayang-kaya nilang gawin yung mga pa-shortcut na gagawin. Di ba? Yung investigasyon pala ni Pinky, kayang gawin sa Taguig na mabilisan. Pero wala tayong nakitang ginawa niya sa mga congressman. May nakita kayo? Wala. Bakit anya si Martin may kaso? Ombudsman na may gawa niyan. Tapos pinasa daw kuno yung partial report. Talaga ba? Sa partial report mo, pinakita mo sa amin? Hindi namin nalaman kung ano yung partial report na yan eh. Dapat transparent kayo. Ipapaalam nyo sa amin kasi kami ninakawan. Tama? Hindi yung gagawa na lang kayo dyan, tapos magugulat na may kakasuhan yun isang tao individual. Eh, paano pala kung di si Martin na may kasalanan? Ito lang. Ito transparent tayo. Si Martin ang tinuturo, isa sa mga tinuturo, hindi lang si Martin. Siya lang, isa sa mga tinuturo. Ang transparent dyan, turuan ko kayo Vlogger lang ako, pero tuturuan ko kayo. Ang transparent dyan, dapat iahayag mo lahat ng investigasyon sa taong bayan. Maging yung ICI kung ano napag-usapan. At si Martin, detalyado nyo kung ano, kinasuhan ba siya sa Blue Ribbon? Sa ombudsman ba nang galing yung process ng kaso niya? Dapat ihayag nyo sa amin, hindi pa sikreto. Kasi minsan, may sarili kami analisa eh. Di ba? Ano kasi yun eh. Kasi, bisan niya, pag may nakawan yung kapitbahay mo, di ba? Nakikiosyoso ka, tapos nagkikipag-ano ka, ay, alam namin kung sino nakaw dyan, si ano, baka si ganito. Yun, minsan nasusolve yung kaso sa pamamagitan ng gano'n eh. Yung mga kwento-kwento, ay, nakita namin pumasok si Juan dyan. Siya suspect, gano'n. Talaga, oo, nakita namin. Oo, tas ito, ganito. Asan ang CCTV, gano'n. Nalalaman eh, sa pamamagitan ng nakakaalam ng marami. Eh ngayon, alam ba namin? Malay ba namin kung invento nyo lang yan? Di ba? Pero sige, sabi nga natin, pagbigyan natin sila muna. Abangan natin ng ilang linggo kung talaga mapapakulong nila si Martin. Hindi namin siya sabi si Martin ng mastermind. Hindi namin siya sabi. Pero, isa siya sa mga dapat imbestigahan noon pa man. Pero siyempre, may kaso daw ngayon, edi good. Sabi nila, may kaso daw ngayon. Kung may nakita naman talaga sila, dapat kasuhan. Pero, naniniwala kayo, kung talaga siya, sabi nila, mastermind para kasi pinapatuloy nila, mastermind talaga si Romualdez eh. So, kung mastermind siya,
Ibig nyo pala sabihin, lahat ng pera sa kanya? Yung ibang congressman, wala na? Oh, yan ang sasabihin natin sa inyo na baka nililinlang lang tayo. Baka palabas lang lahat ng ito. Kasi ang alam naming pelikula na panonoorin namin, maraming sangkot. Hindi lang nabibilang sa daliri. Nabibilang lang sa daliri mga sangkot eh. Di ba? Ang alam namin, marami talaga. Kasi ang nagturo niyan si Pinky. 67 contractors. Sa isang contractor, kung congressman ang isa doon, siya lang ba ang gumawa ng kalokohan? Hindi. Malamang sa distrito niya, may district engineer. Tama? Hindi lang isa. Sabihin, sa isang congressman, sa isang contractor, maraming kasabwat. Tama? Ayun. Ganun ba ang proseso yan? Ombudsman? Akala ko pagka... oo nga, no? Kasi yung kay Senador Marcoleta, naalala ko, field investigator. Di ba? Isinampa yung field investigator sa ombudsman. Tapos nakita niya sa sakit nila Ombudsman Boying Rimulya, isinampas sa Sandigan Bayan. Diniretso na. Ayun. So ito ay Ang motu pagkakaiba proprio dito, power. Ang pagkakaiba dito, may preliminary investigation pa. Pasasagutin pa yung... Oho. So at least hindi ito taga-tagig, ha? Ay, hindi. Hindi taga-tagig ito? Hindi ito taga-tagig. Ito. Kasi yung sa tagig ay sisimulan pa lang eh. Yun nga. Hindi, pero sabi si Senador Pinlacson, natuklasan na nila na talaga may mga ghost project. Ito, Ano ba sabi? ipinahiwatig po ni Senador Pampilo Lacson na talaga may na-discover siya. Naku po! May na-discover siyang mapanirang ebidensya. Ano sabihin ng mapanirang ebidensya? Ha? Kala mo ng mamang to, no? Kala galing niya, no? Galing ko. Galing ko. Kala niya galing niya, no? No? Magaling ka, sir, oo. Magaling ka. Pero, nagiging magaling lang isang tao kapag parehas niya tinutuklas yung isang bagay na hindi naman dapat isa lang. Halimbawa, ang investigasyon. Kung sa buong Pilipinas ang binabahalang tagig, yan, magaling ka. Kasi iniimbestigahan mong tagig. Pero yung iba, na baha, wala kang kasing rason na bakit tagig lang. Sagutin mo siya, bakit tagig lang iniimbestigahan mo? Tamo, tingnan mo sagot niya. Doon pala, malalaman mo sa tanong mo eh. Bakit tagig lang iniimbestigahan mo, Pinky? Tingnan mo sagot niya. Maaari sumagot ng ano yan, kasi ganyan-ganyan eh. Hindi. Maraming baha sa lugar, dapat imbestigahan niya. At ito masama. Si Erich, Blue Ribbon yata. Hindi ko na kung sino Blue Ribbon sa kanila ngayon eh. Kung si Kiko Matching o si Erich hindi natin alam eh. Dapat, ang iniimbestigahan, lahat. Kung gusto nyo Davao, unahin nyo. Pero lahat. Zamboanga, Batangas, Cavite, mga baha, lahatin nyo. Investigador kayo eh. Ay hindi eh. Yun lang gusto nilang imbestigahan eh. Isasama daw yung tagig eh. Sa kanyang investigasyon, siya mano'y illegal at irregular na mga proyektong infrastruktura sa Taguig City, Nelson. Di ba? Alam mo naman si Senador Ping Lacson, again, sabi ko nga sa iyo, magaling na investigador ito. Ay naman, oo. Dati itong Chief PNP, general ito. Oo. Hindi nga niya nakuha yung mga contractors kahit isa, wala eh. Ganun kahusay yan. Ganun kahusay. Pahiya ka, no? Pahiya ka sa Net 25, no? Ano ba to? Broadcaster ba to si Kuya Nelson? Reporter, no? Iginit po ni Senador Ping na humahaba ang listahan at lumalakas ang kaso na kanya natuklasan. Umuusbong daw po ang pagsusuri ni Senador Lacson sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na tinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kakaya siya, no? Para siyang bata, no? Halatang naganti siya kay Cayetano, no? Hindi kasi siya nakausad sa debate ni Cayetano, eh. Ganyan niya pag di makausad. Tutulungan niya yung mga tao na pampasama. Tapos si Marcoleta pinapasama niya. Ganyan yung tao na yan. Marami pa kumakampi dyan. Marami kumakampi dyan. Ibang klase, no? Makikita mo talaga kung sino yung masasamang tao, no? Litaw na litaw, no? Halatang halata, no? Gitna daw po ng tumitinding pampublikong alitan ng dalawang senador. Nako, itinanggi po naman ni Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa lungsod at hinamon niya si Lacson na maglabas ng ebidensya para patunayan
ang mga paratang at imbestigahan din ang ibang lugar imbis na ituon lang ang atensyon sa Taguig. Hoy, sa isang post sa X, mistulang nagpahiwatig po si Senador Lacson ng mga bago natuklasan pero hindi siya nagbigay ng mga detalye. Inilabas po ng Senador Lacson ang kanyang hirit sa gitna ng muling pag-usuri sa kontrobersyal na kaldero. Kaldero, yun ang cauldron na itinayo para sa pag-host daw po ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asia o SEA Games matapos sabihin ng National Bureau of Investigation o NBI na muli pong susuriin. Iimbestigahan nila ang naturang issue na bumabalot daw po sa SEA Games organizing body na noon ay pinamumunuan po ni Senador Cayetano. Napakaraming kalokohan na ginawa nung nakaraan ng mga congressman. Hindi lahat ng congressman at ng ibang mga mayor. Bakit di nyo imbestigahan? Bakit si Cayetano lang? Akala ko ba sa panahon ng Duterte maraming malokong politiko? Ba't ayaw nyo imbestigahan lahat yun? Na hanggang ngayon nakaupo pa rin. Bakit? Kumampi na ba sa inyo? Hindi, nakakapagtaka eh. Lahat ng mga kalaban nila, yun lang may kaso. Yun lang iniimbestigahan. Nakapagtataka lahat sila malinis. Science, Bible, medical, psychological, walang ganyan. Ipinapaniwala niyo yung tao, pinapaniwala nila yung tao na lahat sila malinis. Lahat ng kalaban madumi, lahat may kaso. Kaya sila mismo gumawa ng salita na sinasabi nila, bakit kaya lahat ng Duterte, lahat may kaso, no? Masasama talaga mga DDS, no? Biruin mo sila gumawa ng kalokohan, paniniwalaan nila, sarili nila. Hindi ka ba nakakalata? Kayo mga pintawan loyalista, di ba kayo nakakalata? Lahat ng Duterte kinakasuhan, lahat nakakampi. At hindi ka panipaniwala. Bakit? Lahat na masama, ibig ko pala sabihin, lahat na masama sa Pilipinas, Duterte lang? Pati mga kriminal, Duterte daw eh. Yung sumaksak sa rider, DDS daw eh. Ginawa nilang DDS eh. Tignan mo ka-abnormal ang ginagawa nila. Ganyan kayo inuuto ng mga yan. Alam nila katotohanan, pero nagbubulag-bulagan sila para lahat ibintang sa Duterte lahat. Totoo. O, anong kaso hindi binintang sa Duterte? Lahat binintang eh. Mas hinga yung lindol eh. Ibinintang eh. Pati yung mga baha eh, ngayon eh. Sinabi ho ni Direktor Melvin Batibag ng NBI na nakipagpalitan na po ng mainit na pahayag, etc. Ito naman si Sir. Sir, alam mo katotohanan, Sir. Sana hindi ka na sumausaw dyan. Di ba? Bakit, wag na sana yung mga ahensya ng gobyerno, wag kayo magpakasangkapan. Di ba? Sa bagay, hindi niyo matitis kung talaga dyan ay malakas ang sahod dyan, may kapangyarihan kayo. Pero hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi ba kayo nakukonsensya? Ito lang, dalawa lang yan. Kung totoo may kasalanan si Sara, sige, panagutin. Pero, kung alam nyo na wala talagang kasalanan at nagpapagamit kayo, ay makonsensya naman kayo. Makonsensya naman kayo. Okay, granted, may kasalanan si Sara. Paano yung flood control issue? Hindi nga kayo nagsasalita sa flood control issue eh. Di ba dapat ini-expect natin unahin yung flood control issue? Background na lang yan. Ano ha? Pero, so ngayon, ibig mo sabihin, joint force ng NBI at Senador Ping Lacson? Yes. Natuklasin itong mga bagay na ito? Oo. Kaya lang, sa kaso na yan, pwede pa nating sabihin na... Ibig yung sabihin, si Pinky kinakausap ang NBI para yun ang pagkakaturog ng sabi nila Nelson. Tama? Join po siyang NBI sa si Pinky. So, nag-uusap. Diba? Politically motivated di ba? Ganun. Kasi bago yan, nagkaroon sila ng sagutan Totoo. Di ba? Kasi tingnan mo, kung hindi yan politically motivated, bakit hindi niya yan isinampa nung hindi pa sila nag-aaway? Di ba? Hindi, ngayon lang daw nag-trigger. Di ba red ribbon? Blue ribbon din sa dati. Oo. Hindi pa sila, hindi pa yun ang kanilang At kung ini-investigate yung flood control, nakita mo na yung tagig noon. Yes. Metro Manila yan eh. Tagig yan eh. Kilala yan eh. BGC. Nakita nyo naman eh. Kung may baha sa tagig, dapat kasama lahat yan. Ba't ngayon mo na nakita? Di harap-harapan, niloloko mo tao, pampolitika talaga ginagawa mo. Basta makaganti ka lang. Basta ang iniisip niyan, eto ako Pinky ako Hindi pwede akong banggain Lahat ng babangga sa akin, matutumba.
sa paraan na matutumba, hindi yung tumba talagang literal. Yung talagang babagsak. Ang makukulong, makakasuhan. Yan ang ano niyan. Nararamdaman namin, ganyan ang ugali niyan. Nag-iimbestiga Oh. ka sa flood control. Bakit nung nag-away kayo, tsaka ka nagkaroon ng ebidensya laban sa kanya, di Ngayon ba? lang siya nagkaroon ng interest sa kalaglitawan daw yung mga yung mga witness. Ah. Nung parang na yun, wala pa Eh, eh. yun ang sinasabi natin. Tapos diba? narinig ko pa sa isang panayam, sinabi niya kinukwestiyon niya kasi ang aking integridad eh. Oo. Binabahiran niya ang aking integridad. Kaya siya naghanap ng ebidensya. Yun ang, alam mo naman, Oo. yan ang pinoproteksyonan ni Senador Lacson. Ayaw niya na ganun. Man of integrity yan eh. Pagka Yung integridad mo, pinoprotektahan mo. Pero, yung sinabi mong 67 contractor, nasa na? Hindi ba kasaling integridad doon? Hindi ba kababaan ng integridad yun pag sinabi mo pero di mo ginawa? Nasa na? Yun na lang. Huwag na yung flood control issue na hindi ka nag-iimbestiga. Huwag na lang yun. Yung sinabi mong 67 contractor, alam nyo ba kahit isang contractor lang? Congressman na contractor pa. Alam nyo ba na isang congressman na contractor pa, ang laking bagay na kawalang sa Pilipina? Pwedeng imbestigan, pwedeng gumawa ng kalokohan. Ayun, 67, napakadami nun. Buong Pilipinas yata tinutukoy nun. Nasa na? Yan ba may integridad? Tanong ko lang gano'n, Diba? maghanap ka rin ng ebidensya dun sa mga kakampi mo. Halimbawa, si Senador Rapi Tulfo, hanapan mo ng ebidensya. Maniniwala kami sa iyo na meron ka talaga integridad, di ba? Pero kung lahat na ng kaaway mo, ang kakasuhan mo, iimbestigahan mo, questionable yung integridad. Hindi naman daw kinwestiyon ni Senador Rapi ang integridad. Ayun nga. Di ba? Ayun nga Oo. sinasabi natin, di ba? Nako. O kaya, hanapan mo rin si Erwin Tulfo. Oo. Kasi kung magiging tama yung isip ng marami na ay itong wala tayong mapapala kasi selective eh. Pinipili mo lang eh. Ganun Di ba? ba? Chinachani mo lang yung gusto mong imbestigahan at kasuhan eh. Ganun pala epekto. Ganun ang mangyayari. Oo. Pero dito sa ombudsman, Tukoy. walang pinipili dito. Pero sinasabi ko. Wala po. Sabi ko nga sa'yo, Nelson, parang tao yung may hawak ng tabak na nanghahalihaw. Kasi Nagwawasiwas. pinagbibintangan natin si Ombudsman Boying Remulla, di ba? Oho. Bakit lang yung mga nag-iimbestiga ang kinukulong ninyo? Ba't hindi nyo kasuhan yung mga itinuturong mastermind? Tama. Eto na po, nagsampa na nga po ang ombudsman ng reklamo, complaint. Nagsampa po ang ombudsman ng complaint para magsagawa na ng preliminary investigation. Yan. Matatanda mo dyan, nung nakaraan, Monday ba yon? Ang sabi ni Ombudsman Remulla, di ba, ganon? Malapit na Malit po. na, konti-konti na lang. Oo. Konti na lang. Oo. Oh. So ngayon, preliminary investigation na. Yan Preliminary investigation na. At Dati, sabi niya, malapit na. Di ba nakaraan 2 buwan yata, 1 buwan? Malapit na. Russia, malapit na. Pero ngayon, yan na naman. Di ba? Nililig lang lahat tayo natin. Pero abangan natin, huwag kayong mahapit. Abangan natin 1-2 linggo pa. Kung hindi na mapakulong yan, isa lang ibig sabihin, nililinlang lang tayo, kunwari papakulong nila. Para umaasa tayo, para masabi natin, hindi naman lahat, kinakasuhan yung kalaban Mas kakampi namin kinakasuhan No? Pag sinabi nila, ibig sabihin, may kakampi, may kalaban sila. ito, ang isa sa ilalim sa preliminary investigation ay walang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez. Alam mo, baka kumanta na yan. Mas maganda nga sir, kung kaya nyo, imbitahan si Martin dyan Para talaga malaman kung sino talaga Baka malay mo, mapaamin yan. Sa Net 25. Totoo! At dating Baka mapasusan dyan. Congressman Saldico at Naku po! Baka mapasusan dyan. Kumbaga parang humawak ng baga dyan na wala. baka ano ka dyan, Nelson? Sabi ni Ombudsman Boying, ba't ako mapapasok? Si Miko Calabano, pinahawak ko nito. Aba, patay siya dyan. Boy, yari ka dyan, boy. Sabi ng mga... Hindi. Kasi ganito yan Kung ituturo ni Martin, sino pa ituturo niya? Wala na. At imposible si Martin ang mastermind. Totoo lang. Isa siya.
na maari. Pero di natin pwedeng sabihin talaga na siya. Hintayin natin magseta si Martin. Martin, magsalita ka na. Aminin mo na kung ano totoo nangyari sa flood control issue. Para matapos na. Kasi congressman ka pa hanggang ngayon eh. May pakialam kami sa iyo eh. Kasi yung pinapasahod namin, pera namin ang pinapasahod sa iyo. Kahit nasa Leyte ang pagiging congressman mo, pera pa rin namin yan. Taong bayan yan eh. Tama? Umamin ka na. Sabihin mo na. Hindi ka naman aamin kung sino may ano eh. Sabihin mo na, nalalaman mo. Sabi mo, I will go down alone. I will not go down alone. Oo. Kaya dahil dyan, magsisimula na yung preliminary investigation sa prosesong yan, Jen. Bibigyan ng pagkakataon yung mga iniimbestigahan na mag-file ng affidavit nila. Sagot. Pagka yung sagot mo ay walang basehan o complete denial lang, ipapile yung kaso sa Sandigan Bayan. Kasi nung naalala ko, nung nakaraan na binanggit ni Ginoong Miko Clabano na itong si Martin Romualdez ay may nagtangkang lumabas ng Pilipinas. Nagtangka raw tumakas. Oo nga. Nagalit yung kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Ano ba talaga yan? Drama lang ba yan? Drama lang ba yan mga ganyan-ganyan style nyo? Sige, content taste lang. Abangan natin, 2 linggo pa. Pag hindi nakulong yan, magdidesisyon kami sa aming mga sarili na yan ay scripted nyo lang. Pampalubag-loob lang sa sambayan ng Pilipino. Kasi imposible. Si Jinggoy niya ang bilis makulong eh. Si Marcoleta ang bilis makulong eh. Sino naglabas ng payag? Attorney Atienza at si Attorney Ade. Ade Pajardo. Saan mo nakuha yung mga sinasabi mong yan? Anytime niya, willing kaming humarap. Anumang mga reklamong ipinararatang ninyo kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayun yung paglilinaw ni Ombudsman. Ano ba? Miko. Si Miko ba ano siya? Assistant Ombudsman Ayun. and the same time spokesperson. Itong ipinay nila ay hindi pa po kaso ito. Preliminary investigation pa lang. So may proseso pa ito. So kung ito ay bibigyan halimbawa ng 10 days, ng kampo, 10 days, mga 1 buwan. Walang yan. Ganun. Mga Agosto. Bago mag-September, may papile yung kaso. Grabe, no? Grabe, doon pa lang pala. May makikita, baka naman kasi, sir, wala tayong nakita yung matibay na batayan eh. Hindi, di ba? Hindi. Kasi kaya nga sila nag-file ng complaint for preliminary investigation, meron na sila nakitang batayan. Naku, ayaw ko lang. Sana nga, magkatotoo ka kasi ang dami din inimbestigahan sa ombudsman yan. Boss, wala tayong nakitang matibay na batayan. Wag na Diba kay Joel at kay Chis biglang back out yung mga kaso? Ba't ayaw niyo ikulong si Chis niya sa kasi si Joel? Hinog na! Wag doon pa lang mga kababayan, sa site ang hinog na. Niloloko na tayo. tuloy ito. Kasi, Jen, kung hindi ito magtutuloy-tuloy, baka question naman yung ipinal nila kay Senador Marcoleta. Bakit? Kasi kay Senador Marcoleta, ano bang hinarap na ebidensya doon? Itong programa natin. Di ba? Video clip. Para siguro, yun ang ano nila ngayon. Lahat ng video clip ang ebidensya. Kung video clip na lahat eh. Ano ba yung iba video clip? Ang dami din. Pagka hindi nila ipinail, ewan ko kung ano mangyayari dyan. Ganon? At eto naman, para maging patas tayo. Okay, yan. Hindi naman daw ito tatakasan ni Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa iyo. Wala. Nakahanda daw po si former Speaker Romualdez na harapin kahit ano pa mang reklamo laban sa kanya. Ayun. Alam mo kung sino nagsalita? Sino? Attorney Elaine Atienza. Ayun, sabi ko si Attorney Elaine Atienza. Yan yata ang spokesperson ni Speaker. Tapos ang kanyang legal counsel naman ay si Attorney Ade Pajardo. Ade Pajardo. Ayun, sabi nila, tuloy niyo ang mga kaso kung meron kayo Yes. Pero tinatandaan ko, sabi ni Speaker Martin, I will not go down alone. I will not go down alone. Kasama ko si Sandy ko siguro. Sino? Kaya nga, yun nga dyan yung yun ang napansin ko no?
Kasi kung sinabi yon ni former Speaker Romualdez sa isang video statement, Oo. I will not go down alone, bakit hindi yan inimbestigahan ng NBI? Tama. Ba't di inimbestigahan? Sasabihin na naman nila walang ebidensya eh. Baliktad na. Mag-iimbestiga ka lang pala pag may ebidensya. Kaya ka nga mag-iimbestiga para may makakuha ka ebidensya eh. Ganyan na po ang batas nila ngayon. Di ba? Tamo katwiran nila. Ba't ayaw papatawag yung mga congressman? Sabi ng mga vlogger, nakikisuyo yung mga vlogger eh. Wala naman ebidensya. Ba? Binanggit mga pangalan nila ng nila Diskaya, nila mga soldiers ni Saldico. Mga pinangalanan. Kailangan pa ng ebidensya para imbestigahan sila. Eh yung magnanakaw pala nakita mo. Nakita mo lumabas ng bahay. Sinabi magnanakaw na may-ari ng bahay. Bago pala sabihin mo imbestigahan, asan ang ebidensya? Gagawin mo pala? Aba, matindi. Eh, wala nakitang ebidensya, malinis eh. Malinis eh. Pagpasok niya doon, hindi pa alam kung ano kinuha. Kasi may ganun eh. May ganun magnanakaw eh. Ba't pumasok yun? Ano kinuha nun? Hindi, nagnakaw sa bahay, may bitbit siyang bag na malaki. Pagpasok niya, wala naman. Eh, wala naman na wala sa amin eh. Hindi, i-check mo maigi, baka may nawala sa inyo. May magsasabi ba? Ba't i-imbestigahin? Wala ka na may ebidensya. Kasi ngayon ng NBI, basta may binanggit kang, di ba? Oo. Yung kay Sarah, grave threat, di ba? Oo. Video yun. Tapos yung kay Marcoleta nga, sabi mo, video pa rin yun, Oo. di ba? Eh, ba't ito na, I will not go down alone? Hindi mo ba pwedeng i-conclude na, ano yung I will not go down alone? Binanggit niya yung executive eh. Yeah, hindi ka man matatawa-tawag ang pansin na tinawag niya, binanggit niya executive, ibig sabihin, presidente. Ha? Wag niyo iligaw yung tao. Pag sinabi executive, diyan sa presidente yan. Wag niyo kami lokohin. Pambira naman kayo. Wag niyo gawin yung itlog, gawin yung pugo. Wag niyo gawin 1 + 1 is 4. Wag ganon. Niloloko niyo kami. Di ba? Doon tayo. Hindi ba iimbestigahan yan? Bakit? Alarma yan. Una-una, nasasangkot yung pangalan ni Martin. Malaking iskandalo ng mga flood control issue. May nagsabi, hindi ba nila iimbestigahan yun? Yan ang sinasabi kong selective justice. Oo. Legislative eh. Nako. So, sino yung... Ano lang daw yun? Diba? Bugso ng damdamin. Ay, nga, dapat, nagsagawa siya ng investigasyon. Ano yung, anong gagawin nila? Oo. Hindi ba yun clear and present danger? Ay, hindi. Nasabi lang daw yun kasi bugso ng damdamin ni speaker nung time na yun. Yung parang, I will not go down alone. Eh, sino ang ibabagsak mo, di ba? Oo. Ibabagsak mo. Ibig sabihin, pag go down, ibabagsak mo yan. Totoo. Kasi gusto niyo ako ibagsak, mandadamay ako. Hindi, babagsak din ako. Sino yun? Oo. Oh. Alam nga namang ibagsak niya yung nakabagsak na, di ba? Oo nga, no? Ibig sabihin, nasa taas ang ibabagsak niya. Sino babagsak niya? Sila Bonoan? Ayun naman, no? Sino babagsak? Si Saldi? Eh, si Saldi na una pa sa kanyang na nakasuhan. Kaya nga wanted yan eh. Pinapauwi nila eh. Kuno. Yeah? Sino binabagsak niya? Eh, binanggit niya executive eh. Bakit? Nasa executive ba si Saldi? Oo nga, no? Sino yung nasa... Bakit walang kibo dun sa statement na yon? Mapaghahalata na baka magkakampi kayo, di ba? Oo nga. Totoo. Magkakampi kayo. Pag yan, sa loob ng 2 linggo, wala talaga. Magkakampi-kampi kayo dyan. Huwag niyong lokohin kami. No. Aalamin yan. Melvin Matibag. Eh ano yan? Talagang ako sa tingin ko, kabisado niya ang 5 kaparaanan ng masusing investigasyon. Nakapattern niya sa investigasyon ng FBI eh. Federal Bureau of Investigation. 5 daw yan, proseso na batayan sa mga ganyang mga pangyayari nasan. 5 aspeto. 5 aspeto. At sa 5 na yan, yan ang magpapatibay. Sana nga. Sumuko na kayo, sabi niya. Ay, nako. So, mabibigat ito. At ito daw ba, Nelson, ay posibleng banggitin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA? Ito yan. Na ang reklamo ng ombudsman ay natukoy na nila?
ang mastermind ng flood control? Pwede niyang i-connect eh. Oho. Pwede niyang i-connect na ito ay dahil sa binuo nating ICI. Okay. Diba? Oho. Kasi lahat ng mga resulta ng investigasyon ng ICI ay ibinigay namin sa ombudsman. Yes. Kaya lang yung rekomendasyon ng ICI, wala naman, di ba? Kay Speaker Martin Romualdez. Wala naman silang rekomendasyon na kasuhan. Tama. Itatanda mo yun? Ano ata eh. Kasi ang basta sabi nila, lahat ng dokumento ng ICI, i-turn over. Over. That's nung tinanong sila na, may recommendation pa po ba kayo kung sino makakasuhan? Wala. Hindi, parang depende na ata sa reading ng ombudsman Oo. doon sa mga nakuha nilang papeles. Sa akin, para... Nagtaka nga tayo sa pagbuo ng ICI eh. Nung para tukuyin na may kasalanan sa flood control. Yes. Anomaly. Pero nung natapos, wala silang natukoy. Ginawa na nga lang yung mga dokumento eh. Kaya nga, sana ombudsman na lang gumawa, di ba? Pinatagal pa natin. Nanakot na nga lang daw ata yung ICI eh. Nang delay. Budol niya, sabi niya Tony Vic Rodriguez, budol. ICI budol. Pati tuloy sila yung mga dating miyembro niyan eh. Oo. Hindi na natin malaman kung ano nangyari sa buhay nila ngayon eh. Kasi hanggang ngayon, Diba? Jen, ay nagtataka pa ang marami. After 1 year ng mahiya naman kayo statement, wala pang contractors o ni isang congressman ang nakasuhan. Yan. Wala. Yan sabi ko sa inyo. Walang nakasuhan. Ba't tayo niya kakasuhan? Walang ebidensya. Paano magkakaroon ebidensya? Walang investigasyon. Niloloko niyo ba kami mga vlogger? Niloloko niyo kami? Yung amo niyo, nag-utos niya, niloloko niyo rin ba kami? Ba? Hanggang ngayon? Wala pa. Sino nakakulong ngayon? Jingoy Estrada. Former Senator Bong Revilla. Yan yung may kaugnayan sa flood control. Marcoleta, hindi naman flood control yan. O campaign donation yung kanya eh. Dalawa lang. Hindi, yung mga engineer. Naman babae. Ay, hindi naman congressman yun. Bagay, diba? Congressman Wala ang ba? tinuturo ko eh. Di ba? Bakit? Guardiola ba? Hindi. Hindi nga nababanggit yung pangalan eh. Wala nga, no. Ba't nagkagano? Ba't walang Yung congressman? Yap. Di ba nabanggit din si Yap doon? Hindi rin ba? No? Wala. Yung kapatid ni Yap. Wala din? Wala din. Ganun ba? O, di ba? Baka pinakalanan, di ba? Wala. Kaya nga si Cabral mahiwaga yung pagkawala eh. Pagkawala, hindi pagkamatay. Pagkawala. Di ako niniwala patay yun. So, sorry na, akin to Opinion ko to, di ako niniwala na patay yun. Bago nyo ako i-convince, ipakita nyo sa akin mga litrato na may burol. Yun lang yun. Hindi ako sapat sa DNA. Hindi ako sapatan dyan. Di ba? Kasi nung araw bata-bata pa ako, may kakilala ko kaklase. Tatay niya, doktor Doktor, ewan ko, may lisensya pa yun Yung mga ibang kaklasmate niya, ginagawa ng tatay niya ng pirma. Di ba? Pag mga sa school, pag isang linggo hindi pumapasok sa kalokohan kailangan may medical certificate ka. Ba, nagkakaroon sila ng medical certificate? Kahit gumagala lang sila. Tatandaan ko yun dati pa yun So, saan galing yung medical certificate? Yung pala tatay niya, doktor. Pinipirmahan pala yung medical certificate. Oo. Estudyante pa lang siya nun What if pa kaya kung natatrabaho na? Tatay niya pirma lang, medical certificate. O sabihin, yung kuwari pagkakasakit, para may certificate lang. Diba? So lahat ng mga contractors na sinasabing sangkot dito, Zero. hanggang ngayon, isang taon na nakalipas. Walang may kaso. Ni complaint, wala Oo nga, no. Grabe, Ba't ka no? nagkaganon? Oo nga. Ang nakulong ata yung mag-asawang... Hindi pwede ikanta kasi yan Pag kumanta yan, kakanta lahat yan Hindi pwede may masabit din isa Kaya si Cabral di ba? Tagong-tagusin nila ngayon Kasi si Cabral nakakaalam ng lahat ng insertion Siya lahat pinapakasiyuan ng mga congressman. Uy, di ba? Inaalok ni Cabral. Di ba si Juan Bull niya, inalok niya? Si Juan Bull mismo nagsabi. What if pa kaya ang congressman? Iskaya. Di ba? Saan ka nakakita? Nagtatrabaho ka bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, nakabili ka ng malaking building, yung Ion Hotel sa Baguio. Kay Cabral yun. Pero binenta na yata. Ion Hotel. Magkano halaga ng Ion Hotel na yun? Milyon yun. Saka kukuha ko empleyado ka lang. Yun nga. Sila lang. Wala ka naman business, yun lang.
Wala na. Hindi, meron parang tutukoy, taga-Taguig eh. Sabi ni, kasi, diskaya din daw ata gumawa ng mga proyekto doon sa Taguig, sabi. Baka may Syempre. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan at makabuluhang talakayan na naman ang aking ipinagserbisyo sa inyo, no? Abangan natin kung kakasuhan si Martin at si Senator Dante Marcoleta. Ang pagbabalik nito ay talagang tatapusin lahat, pati Big Fish. Ipakukulong, no? Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.